Puntahan naman natin si 15 Giselle Ricafort na namimili na ng mga gayuma. Ba't? Totoo ba to? Hindi na kailangan bumili ng gayuma nitong si Giselle Ricafort. Siya nga mismo'y gayuman eh. Ang dami ng nahuhumaling dito kay Giselle Ricafort eh. Ayun, ganun sana. Wala ba tayo dyan? RH15 Giselle Ricafort. Kamin Giselle. Baka mo ibili ng gayuma. Katunying tama ka, hindi ko na kailangan. Ayun, ganun sana. Konting yabang. Konting yabang. Katunying 2 araw nga bago yung araw ng mga puso, kung karamihan sa mga kababayan natin hindi magkamayaw sa pagbili ng mga bulaklak at tsokolate para sa kanilang mga iniirog. Yung ilan naman, gayuma na yung tinakbuhan. Dito sa Baclaran, lumakas yung bentahan ng gayuma na mabibili ng mula sa 150 hanggang 250 pesos. Nagmahal na yan ng 100 piso. Saan lamang sa karaniwang araw yung powder na gayuma na inihahalo daw sa pagkain o di kaya sa inumin, habang 200 piso naman yung nasa botelya na dinadasalan at ibinabalot daw sa pulang tela. Ayon sa mga tindera na tumanggi ng umarap sa kamera, talagang nagpapatong daw sila ng presyo sa ganitong espesyal na okasyon dahil tumataas yung demand. Iba-ibaan nila yung edad at kasarian ng mga bumibili ng gayuma. Meron pa nga raw mga lolo at lola na may napupusuan at gusto ring masuklian yung kanilang pagtingin. Pero bukod sa mga naghahanap ng irog, sinabi ng mga vendor na may mga suki rin sila na gusto lamang may paamuhin, gusto lamang daw makipagkaibigan. 1 linggo lamang umano, tatalab na yung gayuma at hahabol-habulin ka na. Pero Natatawa ako sa report mo, Giselle. Sige nga. Pero Katunying, may paalala dyan, yung Food and Drug Administration. Bukod daw sa walang anumang siyentipikong ebidensya dito, maaari pang magdulot ng panganib sa kalusugan yung ganitong uri ng mga produkto. Dapat daw may tamang label, laman ang kumpletong impormasyon, kagaya ng listahan ng mga sangkap, alinsunod yan sa mga umiiral na labeling requirement. Babala ng kagawaran, maaring maharap sa kaukulang aksyon yung pagbebenta at pamamahagi ng mga hindi rehistradong produkto. Lalo na siguro, Giselle, yung ini-intake, yung iniinom, halimbawa, delikado yun eh. Wala kang kamalay-malay kung ano iniinom mo. Kaya ipapahid sa katawan mo, ganon. Correct. Katunying, kagaya nung isang nahawakan natin dito, yung powder na gayuma, na yung mga suki daw, kailangang ihalo doon sa pagkain o sa inumin nung nagugustuhan nila. Halimbawa, parang yung napapanood natin sa pelikula, pagtalikod nung gagayumahin, bubudburan yung pagkain o kaya yung inumin, ano? Oo, ang masama doon sa Katunying, yung kinapa natin yung binusisi natin yung pakete ng mga powder gayuma na yan. Walang kahit na anong nakasulat, ano ba yung mga sangkap na nakalagay doon. Talagang nakabalot lang siya sa kulay brown na papel. Pagka ba hinawakan, wala pa bang bisa yan? Halimbawa, nung hinawakan mo, marami nang nagkagulo sa'yo dyan. No? Actually, natakot nga ako eh. Medyo natakot ako. Katunying. Kasi masosobrahan ka naman pagka ganon. Wala daw. Ang sabi nila nanay dito nakausap ko, 1 week daw yung natatalab doon sa yung hawak-hawak mo na yan. Yung hawakan mo na yan na powder ba yan? Powder, meron na sa bote na kung ano-anong, kung anik-anik yung laman. Yung powder, magkano yung ganyan? Yung powder ay 150 pesos. Pagka tinawaran mo ng 50%, ganun ay 50% lang din ang bisa niyan? sabi ng mga nagtitinda dito, Katunying, mas mura na to kasi doon sa ibang area, kagaya sa Maynila, yung 150 pesos dito, 250 pesos naman doon. Ganun pala. Hindi na sila nakikipagtawaran kasi lalo na kapag daw Valentine's Day, talagang marami daw yung bumibili sa kanila, kaya daw normal lang na magtataas din sila ng presyo. Ang bihira, parang pwede ba regaluhan mo si paring het niyan? Hindi, kailangan ba ni Kuya Het niya? Mapipihikan to. Pihikan to eh. Sige nga. Sige. Thank you, Giselle. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha.